Sa kahabaan ng kalsada ng Marcos Highway sa siyudad ng Antipolo, matatagpuan ng isang munting pamayanan sa paanan ng bundok. Kilala ito sa ngalang Puting Bato. Isang oras mula sa sentro ng bayan ay narating namin ang sitio at dito sinalubong kami ng mga butihing chairman ng lugar. Ako po si Mark Anthony G. Lopez, chairman po ng Puting Bato, kilala po sa pangalang Makmak. Olivia Magbuhos, City Chairman po ng Puting Bato Dos. Sa pakikipanayam ng media aksyon ay natuklasan namin ang nakakalungkot na kalagayan ng mga nakatira dito. Madalas po sa amin, ang nararanasan ng aming sitio ay ang pagkakaroon po ng bagyo. Dahil sa bagyo, ang baha po ang madalas naming nararanasan at ang pagkakaroon din po ng soil erosion or yung nagagaling po sa bundok na pagkasira po ng mga paglaglag o pagbagsak ng mga bato. Sa unang nangyari sa lugar namin, yung landslide, nagkaroon po na tayo ng mga biktima. Balit, dalawa na po yung teta lang namatay. Dahil nga po, front po tayo ng landslide dahil sa likod, malapit naman sa bundok. At saka doon po sa baba, sa isang area po, mayroon po tayong flash flood na nagaganap po pagka may mga tagulan na parating na nagaganap po yung bagyo o anumang mga tawag ito, tagulan. Sa pagbaybay ng aming team sa bawat sulok ng Puting Bato, umantong sa amin ang matatarik na daan, nagsisikip ang espasyo at mga basurang nagkalat sa paligid. Indikasyon at realidad na ang pamayanan ay may pangangailangan. Mula sa kanilang mga kwento at ibinahaging karanasan, nadama namin ang kilabot at takot na dinadala ng mga taga-sitio Puting Bato sa kanilang araw-araw na pakikibaka sa mga potensyal na sakuna at pakikipagpatintero sa panganib. Bilang tugon ng media aksyon, grupo ng mga sophomore na estudyante na nagmula sa Dalubasaang Benilde, Antipolo sa kurso ng communication at sa kagustuhang makatulong sa kanilang napiling komunidad, inihanda at inilunsad nila ang Project Handa, magiging alerto, aksyon at adhikain para sa sitio Puting Bato. Katuwang ang local government unit ng Barangay San Luis at City Disaster Risk Reduction Management Office Antipolo. Inilatag namin ang plano para matulungan at mabigyan kaalaman ang mga tao sa pamayanan na may pangangailangan. May tulad ngayon, may bagyo. Kaya kami, nag-aano nga ako ngayon ng weather forecast kasi lagi ko yon every now and then pag may bagyo, ina-update ko yung mga sitio chairman para mag-ikot sa area nila. Ngayong araw po is intervene ko lang po namin kayo regarding po sa role ng CDRMO Antipolo patungkol or towards disaster response before, during, and after po. Ang main role ng CDRMO, hindi lang siya solely response. So we focus on 4 thematic areas. So, andyan yung disaster preparedness, disaster response, rehabilitation, and recovery. At sa ika-14 ng Agosto sa Multipurpose Hall ng Sitio Puting Bato 1, inulunsad natin ang seminar at programa. 2 oras na pagsasama po natin dito, ako po yung nasa harap niyong pwede niyong kailisan. Dito, namulat sa impormasyon at naging bukas ang mga mamamayan sa mga tamang hakbang sa kasagsagan ng lindol at bagyo. At sa munting salo-salo at kasiyahan ay mas nabuo ang diwa ng bawat isa. Meron po, boss, ay dito. Ay po, bakit parang mas marami yung boss kaysa sa kulto? Ngayon, meron po tayong site. Alam niyo na ang lindol sa lawang sita. Kahit patay na, nililista kayo. Pangalan.
Pwede palang magkaroon ng sagot kapag may lindol, mga minsan, no? Marami daw ang tato. Bakit dun sa tanong? 1,350. So, di naman ang isa, nadamay pa. Yan, bali, bihira ang mga students na may mga ganitong advocacies. And yung mga students na yan, ini-encourage namin sila na maging volunteers. And syempre, for me, on my opinion, yung mga youth volunteers natin is very crucial yung role nila dahil sila yung future generation na magmamana ng kung ano man yung kanilang inuunang. Naway ang aming programa ay nakatulong sa pagbago ng perspektibo sa pagkakaroon ng ligtas at payapang sitio. Isang karangalan na kayo pagsilbihan hanggang sa muli, Puting Bato.